who gave himself for us to redeem us from all the wickedness and to purify for himself a people that are his very own. Grabe. Eager to do what is good. Sa ASMD, sabi mo ASMD. Hindi ko yan candy ha, ASMD. Ang ibig sabihin ng ASMD, ang translation niya ay tinatawag na ang salita ng Diyos. So yan po yung ginabanggit ko dito, translation sa ASMD o ang salita ng Diyos. Sabi dito sa Tagalog Contemporary Bible, habang hinihintay natin ang napakalaki o napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhati pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Walang iba na si Jesus Cristo. Ano sabi niya dito? Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan at upang tayo sabi ko na maging pangmayaan niya na malinis at hanggang gumawa ng mabuti. Tayo, brothers and sisters, ay iniligtas ng Panginoon nang sa gayon, yung ibinubuhay natin ngayon ay hindi na yung katulad ng dati. Dapat yung ibinubuhay natin ngayon ay yung ready for the rapture, ready for the second coming. Kaya nandito, inanda niya kanyang buntong na anak nang sa gayon tayo maligtas at sa ating pagkaligtas, mamuhay tayo ng ayon sa kanyang katawan. Kasi ang sabi ng Bible, ang uunin niya lang na church, ang uunin niya lang na iglesia, ang ito kayo na simbahan ay yung mga walang bati, yung mga nag-unity, makatapat sa alabawan ni El Shaddai. Yung hindi lagi umang-absent, nagre-reklamo sa gawain at sa priority. Wala na ang usap. Para natin ang Panginoon. Yung pinakamalakas, ang tanong, sabihin mo ang tanong. Ang sagot. Hindi ko masaya maligaya kasi ako ng Panginoon. Hindi mo siya malungkot. Pag po kayo pupunta sa community, nakasalamat kayo. Di ba? Yung problema na akin, mas pagpunta niyo pa rito, ang malungkot pa rin. Tumawag ako kayo. Totoo ako kay Ate Gigi. Kiting Hindi siya pagkatao, walang maganda. Amen. Lahat ng tumawa, you're blessed. Amen. The question is this: how to live ready at the Lord's coming? Sabi natin na paano, o should I say paano, maging handa para sa muling pagdating ng Panginoon. Sabi niyo po, P-B-A. Letter P stands for, simplihan natin. Letter P stands for pray constantly. Sabi niyo po sa inyo, be loud and clear. Pray. Hindi ko pray, ha? Pray constantly. Sa maliit sabi, manalangin natin. Sabi mo sa katabi. Ang sabi, manalangin natin. Huwag kang tulog sa priority. Amen. Huwag kang tulog sa katabi mo. Alam niyo, minsan kaya hindi tayo, hindi naman natin, minsan tayo malaro sa paglilingkod. Kasi nasa gawain naman, pero yung takbo ng utak ko, wala. Nasa gawain naman, pero walang konsentrasyon. Dapat po pag nandito tayo, ginagawa natin personal na pagkakas. Kasi hindi naman tayo nagkakaroon kay Jesus. Amen? So, palapakan po natin siya. Manalangin natin. Hallelujah. Manalangin natin. Huwag lang pag may kailangan. Huwag lang pag may problema. Every day. Luke chapter 18 verse 1, ano sabi niya? That Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Maliwanag po yan. Ulit ito po sa ASMD ang salita ng Diyos na nagbuhay ito si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan sila laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Ikinig ko kayo, yung patungkol po sa babaeng balo ng humingi ng katanungan, verse and sisters, ang gusto ko i-emphasize ng tinuro sa akin, verse and sisters, yung patuloy ng panalangin. Kasi we people, verse and sisters, ano ba? Madali tayo mapagod. Madali tayo magsawa. Madali tayo mag-discourage. Dapat ang panalangin, tuloy. Para maglilingkod
tuloy, tuloy, tuloy. Hindi lang pag-feel mo, hindi lang pag gusto mo, maging preacher, di ba? Pag gusto mo, hindi ganun. Amen po ba? Kung sabi natin, pray constantly. Ang tanong is, bakit? Sabi mo, bakit? Ano sabi nito, verse 37? Pray that you have the strength, no? So that you may have the strength to escape the coming horrors and stand before the Son of Man. Napakalaga ng pananalangin sapagkat ito may kinalaman para lang sa ngayon tayo ay magkaroon ng lakas sa sarili mo, magkaroon ng lakas upang makatawid sa mga darating na kakailangang inabot at tumayo sa harap niya ng anak ng tao. At ang sabi doon sa other translation, upang makaharap tayo na hindi napapahiya. Amen mo ba? Kasi sabi ng Bible, di ba? May mga signs. Di ba? Magkakaroon ng gutom. Lindol sa ibang panig ng mundo. Kasi kung titignan niyo po ngayon, brothers and sisters, no? Gawin na natin simple. Sa kagaraman sa atin, sa Bicol. Di ba? Mas especially, di ba? Kung titignan niyo po, di ba? Yung mga ibang lugar. Sabihin na natin, in general speaking. Di ba yung mga lugar natin, hindi naman masyado dinamahan. Yung mga tinamaan ng mga ganito. Tinamaan ng bagyo ngayon, di ba? Dati hindi naman ganun, pero worse yun, di ba? Dati sa Bicol. Nung napanood ko sa video, nakapanood ko pinapanood ko yun, sa vlog ngayon ng Pasigan, nakalagod na ako doon sa may bagay, di ba? Ha? Karaman ba yun? Kasi kabilang dagat doon, di ba? Umamasunod na. So yung sinasabi dito, verse 6, hindi po ba? Kung natingin sa lahat, napakahalaga na manalangin tayo ng tuloy-tuloy. Kasi doon lang tayo huhugot ng lakas. Doon lang natin pagtitibayan ang ating pugnayan sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, napakahalaga. Lagi tayong manalangin. Huwag namin yung, Lord, pera, Lord. Lord, pera, Lord, Lord, Lord. Alam na kasi tinitignan namin sa Diyos, lagi hindi siya susunod. Pera na. Pagkain, hindi po masama yun. Pero dapat ang ibigin natin lagi yung pananampalataya natin, magtibayan ng Panginoon. Kasi darating yung panahon, nag-iwan ng mga tao yung pananampalataya natin sapagkat masuunahin nila yung lalagay nila sa Diyos. Pero makaka ng Biblia, hindi nagpabago. Matthew 6:33. Pag pinagsumakita natin na pag-arigan tayo ng Diyos, pag-iwan natin sa Diyos sa dahil, pupunahin din natin ang Panginoon. Pray constantly is a phrase from the Bible when galing sa Biblia. Yan yung sa parehara na sa Biblia. Ano sinasabi niya? This also says, rejoice always and give thanks in all circumstances. It means to develop a habit of prayer that integrates faith into daily life. Some say that prayer or praying constantly is a gift from God, and that it can lead to a deeper experience of God. So, bakit natin ginamahal? Sa unang Tesalonica, talata 5, maganda din ito. Anong sinasabi niya? Magsaya palagi, magpasalamat, sa lahat ng pagkakataon, at unang higit sa lahat, one. Amen? Huwag magliliga, brothers and sisters, huwag hihinto sa pananalangin. Ibig sabihin ito, brothers and sisters, ay ang pag-develop ng isang ugali na panalangin. Kasi the more na tayo nag-pray, the more na develop siya. Hingan pa. At ang sabi dito, no, na isang ugali ng panalangin na nagsasama ng pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay. Ang ilan ay nagsasabi na ang panalangin ng palagi ay isang kaloob mula sa Diyos. Ibig at maaari ito magdulot ng mas malalim na karanasan sa Diyos. Amen po ba? So the more we pray, the more we experience God, the more we go deeper into our relationship with Him. Now, sabi natin sa salitang pray. The word pray is acrostic word, simply means, no? Yung letter P stands for praise. Sabi natin praise. And letter R stands for repent. As we pray, we praise God. As we pray, we repent. Sabagat lagi tayo nakasala. Tama po ba yun?
Sabihin mo sa katabi ng gabi, mukhang hindi ka na nakikinig. Balik. And letter A stands for us. Sabi natin us. Tandaan niyo talking about us, pag binanagin yung salita us, dalawang bagay ang pumapasok niyan. Una, paghingi. Una, pagtatanong. Kaya ang pananalangin ay pagtatanong sa Diyos at paghingi sa Kanya. Amen po ba? And letter Y stands for, sabi natin, why? Why na? Letter Y stands for yield. Sabi natin, yield. Mas malakas, yield. Pagpapaumay. Kaya ang pananalangin sa Diyos ay pagpapaumaya sa Kanya. Pag hindi mo kaya ang laban, pagpapaumaya sa Kanya. Sapagkat yung tao po, brothers and sisters, nakikinig ko ba kayo? Yung tao sumasalamat sa kalooban ng Diyos ay parang bangka. Yung sumasalapog sa palanginan. Are you listening? Let's go to the next number ng minamahal. Ano dapat natin gawin? Sa reading of us to live ready at alam sa amin, paano tayo magiging handa? Sa kanyang muli pagparito, una, Freckles sa T, letter B, and letter B sa TBK stands for sa letter B. Hindi mo Jollibee. Kaya ko ba kayo? Magugutom tayo yan. Sabi natin B. Hindi ko rin yung sabihin ko. Sa letra ng B. Kaya marami, di ba? Sabi ko, hindi mo muro ka lang. Ano na muro? Dahil na lang sa ito, hindi na muro ka. Ay, sa ako, bigil ko. Umusok na yun. Sabi natin, B on guard. Sabi niyo po, B on guard. Mag-ingat, maging alerto, o maging kapagpasakay. Para Boy Scout. Sabi natin, ikaw ay maging malingat, maging mapagbantay. Para Girl Scout at Boy Scout. Gusto nyo kanta? Amen. Para nakikita siya. Gusto nyo yun. Di ba ano sabi ng Boy Scout? Hindi sa atin tanda-tanda ko kayo, nalimutan niyo ko. Sabi ng kanta ng Boy Scout, ikaw ba ay pag-ibig? Hayaan tumaglaw. Di ba? Boy Scout, nating handa. Ano yung gusto ko yung sa atin? Di ba? Kaya natin libre. Mamuhay tayo na laging handa. Hindi na tayo mababagoy kasi mahal na araw. Hindi na tayo babalik kasi Pasko. Dapat, ano ang oras sa araw? Laging may pagbabago sa buhay natin. Kasi tingin ko kayo sa akin, ha? Ano sabi ng Matthew 7:12, pababa? Hindi lahat ng nag-iel sila, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa natin. Tatanungin ko po kayo, ang pagpapalayas ka ng demonyo, kalooban ng Diyos o hindi? Alam niyo lang sa ko, kalooban ng Diyos, sabihin mo kalooban ng Diyos. Yung pagpapagaling, ano po ba yan? Kalooban ng Diyos hindi? Ganun pa rin. Yung pangalan, katulad yung ginagawa ko, kalooban ng Diyos hindi? Ganun pa rin kalooban ng Diyos. Pero naman, bakit sila, ang sabi ng Panginoon, nang umarap sila sa Kanya, kaya ganun hindi ko kayo gano'n. Umalis kayo sa akin. Kasi ganito lang, kahit tayo po ay laging binabangit natin ng Diyos, pero kung buhay natin ay wala sa Diyos, hindi tayo mapasok sa Diyos ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng iba, umayos ka. Sabihin mo siya tayo, umayos ka. Umayos ka. Alam pa natin sa hindi siya na hindi na wala. Amen? So, ang sabi ko, brothers and sisters, don't let your hearts be weighed down by drunkenness, dissipation, and the worries of the life. Kaya dapat bantayan natin ang ating sarili, huwag tayo masyadong stress. Andiyan mo naman sinabi tayo ng stress. Sa pamilya, sa pangkailangan, maraming bagay. At sa buhay natin, habang tumatagal ka sa pagdalikod, yung mga pagsubok, di ba? Pagdating kayo, mga mayaman, may tumatagal na. Kaya dapat bantayan natin ang puso natin. Hindi ito kayo. Sabi mo, puso. Ano sa akin dito, brothers and sisters? Huwag nyo na kaya mabigilan ng inyong mga puso sa kalasigan, walang kabuluhan, pamumuhay, at pangalalangin sa buhay. Kasi nasa iwanan pa ako eh. Huwag tayo matulad sa iba, mga maglalasing, kahit ito mga yun. Ano ba yung sabihin sa G, di ba? Tawag ka mga para hubog. Okay? Singgero.
Para naman hindi patay kasi na, alam ko na, hindi ko na naman pagkita yung ibang isa, di ba? Para buo, di ba? Gano'n. Gano'n, sa Bisaya, para buo. Para hubog. Inisip ko kasi para ganito na ganito. Bisaya pala hubog. So, balik tayo dito. Asking kami ng kausap ko. Yan, bumalak ko yung mga tulog. Salamat. Kita ko lang. Grabing kaasang sa Hallelujah. Amen. Alam sabi nito, tingin tayo sa amin. The Bible, being on guard means to be alert and discerning. And to watch for what is real and meaningful. Sa Mark 13 verse 9, the phrase be on your guard, comes from the Greek word blepo, sa kanilang blepo, which means to see or watch. It also means to look at events with a discerning eye. Kaya dapat sa atin, wala tayo sa mga nagkakaroon. Kaya dapat sa atin, may pakitayo sa mga nangyayari sa libutan. Di ba? Ang normal lang yun eh. Kung titigan natin, di ba? Paso na, kaya napakinig. Kaya sige, maganda naman, biglang babag yun. Dapat tinitigan natin yung mga bagay dito. Maging makagbantay tayo, nakikinig ko ba kayo? Kasi baka hindi namin alam, babalik ka pala si Lord, nasa pansitan pa rin tayo natulungan. Diba? Katulad ng panahon ni Noe, ano ginagawa ng mga tao sa panahon ni Noe? Dahil walang spiritual vigilance sa tinatawag, dahil hindi sila maninga, hindi sila mapagbantay, hindi ko sana ang pagkakataon. Wala sila discerning spirit, anong sabi ng Bible? Ano ginawa nila? Nagbubul sila sa katawan, diba? Ang matatakot na lang sila nagkikilo, nagdadasin, nagkakahilan. Hindi ko kasama, hindi ko sama mag-asawa. Hindi rin masama mag-inom. Iba yung pag-iinom sa pagdadasin. Lalo mag-iinom o tubig. At hindi rin masama kumain. Pero problema sa panahon nila, brothers and sisters, sila pinakasentro na sa bagay nila. Hindi na sa Diyos. They become self-centered rather than Christ-centered. Sa buhay natin, dapat nakasentro tayo sa Diyos. Kasi nagagawin natin mo, ilalayo ko yung paningin mo sa Diyos para malayo mo sa pagkakuha tayo. At yan din sinasabi ng Bible, tayo will come, maraming tatagin ko sa pagkakuha tayo. Kaya salamat sa Panginoon, di ba? Sa buhay natin, kahit maraming problema, pagsubok, nandyan pa rin tayo, patuloy na nagbilig ko kay Yahweh. Kaya parang ko lang siya. The key of God simply is not only spiritual vigilance. Sabi natin spiritual vigilance. No? Be on guard spiritually means to be aware. To be aware of and avoid environments. Ito, ano na ba? Environments, people, and events that could negatively impact your spiritual life. Kaya pipili ko kayo ng kaibigan. Sabi mo natin sa katabi ng kaibigan ko siya ng kaunti. Sabi mo sa kanya katabi, pipili ka ng sasamahan, pipili ka ng kakaibiganin, pipili ka ng tago ng kabalinis. Birds and builder flock together. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Kapag kasama mo chismosa, sabi ko ba, huwag ka na magtahan. Marites ka na. O magtahan pa rin. Nakikinig ko ba kayo? Kapag kasama mo kalaway, huwag ka magtahan. Isang araw, one day. Ganun na. Totoo hindi. Kaya ang sabi dito, ang pagiging mo magbangkay sa spiritual na aspeto ay nangangahulugan ng pagiging bulag at pag-iwas sa mga tao, sa kapaligiran. Hindi mo kayo. Kasi sa mga tao, sabi nila, di ba, pag nagburang, puto-puchita kayo mo. Ay, expression lang yun eh. Di ba? Demonyo. Expression lang yun eh. Hindi mo ba kayo? Ay, nakagawin lang eh. Pati yung mga nakatago na, hindi naman pinapakalaman. Di ba? Nag-practice na kayo. Hindi mo ba kayo? Tapos natin ang panahon natin ang uso, di ba? Gaganyan pala. Ano po kayo nilalay, di ba? Idudulog. Di ba kaya dapat maging maingat tayo spiritual vigilance? Kasi malaking epekto ng mga tao sa paligid. Di ba? Nakikinig mo kayo? Pag hindi maganda ang impact na nasa paligid mo, pag ikaw magiging impacto. Are you listening? Sabi mo, pag hindi maganda ang impact sa'yo, mga impacto yan. May mga dyan, hindi mo dyan. Ganyan mo ba? Ganyan mo ba?
So yun po yun, brothers and sisters. Maaari sila mag-influensya sa iyo. Kaya kayo maluwi. Lalo-lalo na sa ating sinasabi at gawin. Nakikita mo kayo? Dapat mahingan tayo sa pamumuhay natin. Sabihin po, dapat mahingan ako sa pamumuhay. Dapat habang tumatagal, kamukhanan tayo ng kamukhanan ng Panginoon. Dapat tumatagal, hindi ka na masungit, hindi ka na uripot. Nakikinig mo ba kayo? Dapat habang tumatagal, nakikinig mo ba kayo? Paganda lang ng paganda. Ikaw ay maganda, siya ay maganda, tayo lahat ay maganda. Una sa kapatid. Kasi nakakaya ko ba na hindi ka sa akin, kasi rin tayo. Nako, kapit bahay ko eh. Puro praise the Lord yan. Tingnan mo naman, di nagbabayad ako. Di ba? Hindi na bibigay ng ulam. Amen? Pag ginagawa ko lang masama, saan mo gawa ng mabuti? Para mapakita mo, tingin sa akin ha, hindi madali makisamahan ng parang hindi mo gusto. Pero para sa kanyang gawin mo, pagpapalay. Amen. Amen? So yun po yun, brothers and sisters, simply means, habang pinamahal, hindi na tawag natin, hindi na ba yun? Amen? God your heart simply means, spiritual vigilance. Amen? So nandun po yan. Kaya sinasabi ng Bible, habang pinamahal, sa Proverbs 23, release. So, sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sa magandang balita Biblia, ang puso mo ingatan, sabihin ko, ang puso mo ingatan mabuti, at alagaan, pagkatiyan, ang bukal ng buhay mo, tinagin. Kasi the heart, di ba, is the center of our life. Kaya dapat mahingan tayo. Amen. Mahingan tayo sa nilalagay natin dyan. Yung puso, hindi rin nilalagay ng porgality ng akin. Yung puso, hindi rin nilalagay ng stress. Pag kumarating mo, di ba? Huwag mo panatin. Ang nilalagay ang dapat sa puso. Pag-ibig sa Diyos, pangalawa, at sa Kaya sabi ko, simula ngayon, hindi na mag-isip ng hindi na. Amen. Kasi gano'n lang naman yun. Pag may problema ka ba, mawala yung problema mo, magkakita ka. Di ba? So, simplify namin ito, brothers and sisters. No? Let's go to the next mga kapatid. And before that, gusto ko yung yan. Philippians 4 verse 7. Philippians 4 verse 7, the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your mind and your minds in Christ Jesus. Sabi niyo po, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na sa mag-ingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo. Wow! Pag may problema ka pala, huwag kang makalala. Hindi po ba? Sapagkat bibigyan ka ng kapayapaan ng Kristo na hindi manilip. Minsan matawa-tawa lang tayo, pero maraming problema yun. Minsan dinadaan mo lang sa ganda, pati sa ganda ng pero maraming problema. At salamat natin sa pagkakaroon tayo ng Diyos na nag-iingat sa atin dahil tayo kayo na kay Kristo. At binibigyan na tayo ng kapayapaan sa gitna ng ating mga kaduluhan. Kaya sa verse 5:7, di ba? Cast your burden unto Jesus. Sa kanya mo ipasa, ipagkaliwala mo sa kanya yung mga bagay na nagpapaloob sa iyo, yung mga bagay na nagpapabilis sa iyo. Matthew 11:20, di ba sa iyo, magsasarin ko kayo, kayo lahat na napapagalang bibigyan at kayo papalitan. Pag-aagahin ko ang iyong kasama. Kaya hindi tayo nagkamali ang pagkakaroon sa prayer meeting. And thirdly, brothers and sisters, ang PPA for us to be ready para tayo mapaghahanda sa muling magbalita ng Panginoon. Number 1, we will submit. Number 2, be on guard. Maybe say, tama po ba yun? And thirdly, brothers and sisters, attend every fellowship. Sabi niyo po, attend. Hindi po, attend po hindi attend. Sabi niyo po, attend, at hindi na-attend. So, attend every fellowship. Ang tanong ko po sa inyo, mahalaga o hindi?
Talaga. Attend every fellowship or dumalo sa bawat pagtitipon. Lagi ko natin naalalahanin at huwag kalilimutan, let us always remember and forget na ano po, na ang pagdalo natin sa gawain at magtitipon, kagaya nito, maliman o hindi, yan po ay pagpapala sa atin. Sabi ko sa katabi mo, yung pagdalo mo kayong gabi ko, hindi ko kayo sa atin, pagpapala mo yan sa Diyos. Pagpapala yung Diyos sa iyo. At dahil ang dalawa ngayong gabi ko, hindi ka na. Bibigyan ng iyak na siya ay gustong tatal, siksik, lilig, at kumakapan. At walang sumakabigyan. At yung malamang Pasko, ngayong gabi ito ay tulagin na sa bawat isa. Saluhin mo na. Amen? Anong sinasabi ng Hebrews 10:25, verses 6? Di ba? Nasikapin mahinalit ang isa't isa, di ba? Going to verse 24, bagay 25, sabi yan, at sikapin natin mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Sa verse 25, ito na siya, huwag natin pamamayanan ang mga pagtitipon. Ang mga pagtitipon natin, gaya ng nakahulgalian na naginan sa halip palamasin ng loob. Sabi natin sa halip, palamasin natin, hindi siraan ng loob, palamasin natin ang loob ng bawat isa. Diba? Sister, kahit may problema, gano'n ka lang. Kapag tayo ko kayo niya, sister, kahit walang-wala na, just pray, and God will make a way. Ganun po. Hindi yung kapag tayo, minsan kasi, hindi naman lahat. Pero minsan yung mga pangyayari ganito eh. Alam mo, kaya nangyari sa iyo, kahama sa iyo. Hindi ko ba kaya? Amen? Kaya nangyari sa iyo, kasi hindi maganda ugali yun. Diba? So, ano sabi ito, parang isa ng isa. Hindi ko ba kayo? Kaya sa yung siya na kami niya, lagi kang dadalo. Kahit ang palataya mo, ay umali at patuloy at tuloy. Ibig sabihin, the Greek word translated fellowship in the New Testament, sabi ko is koinonia. Sabi koinonia. So, ibig sabihin ng brothers and sisters, no? Yan po yung, sabi ko, the Greek word fellowship is, in the New Testament is, no, koinonia. So, yan po sa Griego, nakahulugan ay fellowship, nakahulugan ay partnership, nakahulugan ay sharing in common or communion. Kaya ibig sabihin, pag tayo nasa fellowship, di ba? We are sharing. Kaya kung wala po kung totoo sa ito, pero sa akin totoo ito eh. Pag nakikita ko po yung mga kapatid natin na nagsisiman, di ba? Pag nakikita ko yung mga kapatid natin na pagdating ko lang ng preachers, sumasalubong na nakikinig, di ba? Tuloy-tuloy ka na eh. Di ba, lalo pag nagkukwentuhan kayo, nakikinig mo kayo para sa Panginoon. Fellowship yun eh. Tuloy-tuloy kayo, di ba? Communion. Pagsama-sama. Kaya mahalaga yung sinasabi dito, upang tayo maging handa sa pagpalit ng Panginoon, lagi tayo dumalo sa mga pagpipili. Amen? Ito yung nakahulugan na pagpagtulugan, no? Pagbabahagi, brothers and sisters. No? Nakapagpapagin na. Pagkikipagtulungan, no? Pagkakasunduan, pagkakaisa, brothers and sisters ng tayo. Kaya dito nakapagpapagin na mahal, bakit tayo nandito tinawag ng Diyos? Para magkaisa sa nalulunod. Na ano, di ba, makakaya ng kaluluwa, hindi ba kayo magpag-amin sa Panginoon? Amen po ba? So the Bible emphasizes the importance of fellowship, which is defined as shared experience and a deep spiritual connection among believers. Amen po ba? Kaya ito din kasi binibigyan din sa pagtitipon natin ito, bakit naman, no? Hindi na sabi natin shared experience and a deep spiritual connection among believers. Binibigyan din ng Biblia at kahalagaan ng pagtitipon at ito ay bilang isa, sama-sama, karanasan, at isang malalim, no? At isang malalim na spiritual na connection sa pagitan ng mga mananampalataya. Namin po ba? Kaya mahalaga yung pinagyayaman po natin para sa sisters ng ating fellowship. Pansinin niyo po, kapag ang fellowship po, hindi na naman malungkot. Diba? Walang po yun.
Pero alam nyo, maglilid lang tayo ng masaya. Maglilid tayo ng kalugod sa kalabang ng Diyos. Kahit kung may mga tao. Parang negosyo yun eh. Pag-negosyo ko yun, pagka-negosyo ang magtitinda sa mga lugi. Di ba dapat tayo kasi lagi mag-approachable, simulan natin. Di ba? Ganun lang yun. Di ba? Pag-isa yung galing ambience na rin na, hindi ko wala. Amen? Kapag sa mga tennis, pupunta sila, palagay sila, para sila parang, wow, heaven. Di ba? Amen? Pero pagka naramdaman nila yung mga magagawa, may problema, nagsisigilan namin naman. Amen? I'm talking to you in general. Gawin natin masaya yung gawain ng Panginoon. Gawin natin masaya yung magtitipon. At huwag lang kayo magtipon, di ba paggawain? Magtipon din kayo ng espesyal. Dapat yung mga magagawa, ganun lang ginagawa. Kasi nangyari sa atin, magtitipon lang tayo pag may prayer meeting. At pagkatapos ng prayer meeting, goodbye, Philippines, iwan na lang. Dapat meron tayo fellowship. Diba? So dito, hindi ko ba sa pansarili natin. Kaya kalap ka natin ito. Yung pinakamalakas na diba? Diyarin natin sinasabi sa Acts chapter 2, bago tayo po yung verse 42. Acts 2, verse 42. Sabi sa New International Version, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and prayer. Pinadalas na ibinabahagi ng punong ito. Nagsabi dito sa pagsalita ng Diyos, naging masigasig sila. Sabi niyo po, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, ni Brother Knight, ng mga elder, ng mga PFCC preacher. Hindi ko ba yun? Sa pagtitipon bilang magkakapatid, tandaan niyo po ito bilang magkakapatid, kaya tayo nandito dito. Amin mo ba, dapat hindi ko ba mga patid-patid? Kasi gawain ng Diyos, dapat walang paksyon. Amen? Dapat sa gawain ng Diyos, hindi hati-hati, kundi na malas. Amen mo ba? Amen? Ako, i-pray ko sa susunod na gawain, dapat yung mga ako, nagdadito sa bahay sa mararaan. Invite niya ako pala sa Merkulis, no? Sa November 27, 2:30 ng alas 8 yung gawain ko. Punta ko kayo sa Maras. Diba? Pagpakaligaya tayo sa Panginoon. Sinanihan ko yun. Diba? So, sinabi ko nga, ito, tigay sa akin ha, karagaman na. Tigay mo sa akin, mapagin, dahil sa mga gagawin. Gawin natin, verse 6, tayo mga nandilingkod sa Panginoon. Pag meron tayo tungkulin, huwag na tayo kakulan, wala nang tangabigan. Diba? Mag-usapan lang tayo. Diba? So, ganun ang gawin natin, diba? Mag-volunteer na tayo Kristo, pag may gawain, diba? Bago mag-umpisa ang gawain, ano ang tungkulin natin? Tutunan na natin. Para at least lahat maayos. At sa lahat na gagawin natin para sa Panginoon, di ba, ituring natin yan na ginagawa natin talaga para sa Panginoon, para hindi tayo mapagod. Ano magagawin natin kapag laging patungkol kay Lord, hindi tayo mapagod. Pero once na yung focus mo, may naibanin na sa kapwa mo, magbibilang ka. So, amin ba? Hindi tayo pagod. So, mga kapatid, sabi ni J.C. Ryle, sabi po, J.C. Ryle, sabi ni J.C. Ryle, the second coming of Christ shall be utterly unlike the first. He gave first time in witness, in tender infant, born of a poor woman, in the manger at Bethlehem, unnoticed, unhonored, and scarcely known. Sa Tagalog, ang pagkakamit dito, ang ikalawang pagparito ni Kristo ay magiging, sabi ko, no, ganap. Ay magiging ganap na hindi katulad ng una. Siya ay dumating sa unang pagkakataon, sa kahinaan, isang kalambot na sanggol, ipinanganak ng isang kahirap na babae, ating nilang si Maria, in Maria, sa Virgin Mary, ipinanganak ng isang kahirap na babae sa Sabsaban, sa Bethlehem, at ang kalagayan niya, hindi pinapansin, hindi pinaparalan, at halos hindi ititingan. Kung noong unang pagdating ni Kristo ngayon hindi naman. Kung si Kristo dumating noong una, Savior sa kanyang pagbabalik,
He is no longer a Savior, but agents. Amen po ba? Sa kanyang pagbabalik, siya po ay magiging makatarungan. Puhusgahan tayo, di ba? Ako lang ako sa atin, ayon po sa ating mga pamumuhay. Kaya po rin. Kaya mahalaga, brothers and sisters, na sa buhay natin ito, sabi nga ng Bible, di ba, panatilihin natin ang ating sarili. 1 Thessalonians 5:23, na wala kang pintasan, buo, di ba? Yung ating mga katuhan, spirito, isip, spirito, katawan, at kaluluwa. Amen po? Kaya patuloy po tayo ng ano, sa gawain ng Panginoon sa pagkakyan po. Amen? Ito po para sa ating lahat, at dyan po, brothers and sisters. Bawas sa kawagitan ng ating pagdalo, patuloy natin pinipid yung ating po pangailangan ng spiritual. So sa ulit sa ito, tayo po natin ngayon.